20 taon na ang nakalipas. Tinanggihan ko ang pagpunta sa Imperial City para maging general manager ng Yan Group. Dahil sa pamilya. Pero ngayon, May kliyente akong kikita ngayon, susunduin ko ang anak ko para kumain sa labas. nagprepare pa naman ako ng maraming pagkain. Hindi mo ba narinig na may kliyente akong kikita? Si Daddy ba ni Chowie? Walang sumundo kay Chowie pag-uwi sa school. Naglakad siya pauwi at naaksidente. Nasa room 301. Jinhai Hospital siya ngayon. Nakalimutang sunduin ang anak na aksidente pa. Nandito ka pa, nakikipag-date sa candlelight dinner. Gaano pa katagal bago ka makarating? Paparating na ako. Puro gasgas lang, sabi ng doktor. Himatayin lang, okay na pagkatapos magpahinga. Dahil nandito ka na, uwi na muna ako. Naghihintay pa ang anak ko. Salamat, pasensya na sa abala. Momai, dead. Kumain sa romantic restaurant. Dapat special talaga ang pakiramdam. Naghihintay ako sa ospital para gumising ang anak ko. Nasa kanya naman ang una niyang pag-ibig, nakangiti sa candlelight. Momai, dead. Si Oye. Nandito ako, anak. Ikaw pala, nasaan si Daday Tsuhao ko? Si Oye, hindi pwedeng tawagin daddy ang ibang tao. Naiintindihan mo? Bakit hindi? Isang taon ko na siyang tinatawag na daddy. Unang pag-ibig ni Beimeng si Xuzhou. Isang taon na ang nakalipas nang bumalik si Xuzhou. Si Tsuzao ito, kaklase ko, kakabalik lang sa Jinhai. Magkikita kami, mag-ikot. Huwag kang mag-isip na masama. Pero birthday ni Xiaoye ngayon, ako. Ngayon, sa Tito Tao. Nangako na maging daddy ko nung isang araw, dadalhin niya ako kumain ng steak. Kumain ka na lang sa bahay. Madalas dalhin ni Beimeng ang anak niya. Kasama si Xuzhou, nasanay na ang anak niya. Tawaging daddy si Xuzhou. Beimeng, kukunan kita ng litrato. Kukunan kita ng magandang shot. Beimeng, dito, lumapit ka. Isa pa tayo. Sige. Dalawang taon na ang nakalipas, tinanggihan mo para sa pamilya. Ang pagpunta sa Imperial City para maging general manager ko, ngayon ang yan. Para sa pagtatatag ng bagong kumpanya sa Jinhai. Hindi mo na pwedeng tumanggi. Pinabayaan ko ang aking negosyo. Upang alagaan ang pamilya, ngunit nabigo. Ngayon, oras na para magbago. Sige, papayag ako. Ayos. Ipapadala ko ang kontrata para sa bagong kumpanya. Susunduin kita pagkatapos ng 2 araw. CJ, Bilhan mo akong manika, wala si Daday Tsuhao. Ang lungkot ko. pagkatapos ng 2 araw, kaarawan na ng anak ko. Sana sa 2 araw na ito, mabawi ko ang puso niya. CJ, pupunta na ako. Suzhou, bakit ka nandito? Bisitahin ang anak ko. Si Aoy ang anak ko, hindi sayo. Maliwanagan ka. Ikaw ang ama niya, pero wala kang karapatan. Napigilan akong bisitahin si Xiaoye. Hindi kailangan ni Xiaoye ng bisita mo. Jiangche, anong ginagawa mo? Alam mo ba? Ang sinabi niya sa harap ko kanina. Ako ang tunay na ama ni Xiaoye. Mabait na bisita si Tsuzhao para sa bata. Binilhan pa naman ni kasi Xiaoye. Ano nang masama kung tawagin siyang daddy? Makitid ang isip mo. At ikaw, paano mo inalagaan ang bata? Naaksidente pa si Xiaoye. Hindi ba't ikaw ang dapat sumundo kay Xiaoye? Abala ako, ikaw tambay lang, hindi mo magawa. Ang simpleng pagsundo sa bata, wala kang silbi. May kliyente ako ngayon, ako na ang sasama kay Xiaoye sa labas. Ikaw, Anong ingay nyo diyan? Nakakainis. Xiaoye, paborito mong manika ito. Xiaoye, ito ang pinakabagong modelo. Wow, bagong modelo. Isang manika lang, gusto mo ba ang bago?
o ang luma? Sino pa ang gusto ng luma? Siyempre ang bago. May mga taong hindi kayang sumundo ng bata. Naaksidente pa ang anak, hindi karapat dapat maging ama. Daday Tsuzhao, samahan mo akong maglaro. Parang sila ang tunay na pamilya. Ako lang ang isang dayuhan dito. Parang hindi naman kailangan ni Xiaoye ang aking kasama. Ito ba ang Ward 301? Ano ang nangyari? Ipinadala ako ng Yan Corporation para ihatid ang appointment letter. Pakipirma po. Ito, sa akin ito. Parang iba ang kanyang boses sa tunay kaysa sa telepono. Wala namang ibang tao sa Ward 301. Siyempre siya na yon. Pakipirmahan na po agad. Kailangan ko pang ipadala ang kasunduang ito sa Imperial City. Ang Yan Corporation ang nangungunang konglomerate sa Huagu. Magtatayo pala sila ng bagong kumpanya sa Jinhai. At ikaw pa ang gawing general manager. Ako, hindi ko rin alam kung ano ang nangyari. Pagbalik ko, 1 taon akong nagpasa ng resume. Walang kahit anong balita. Hindi ko inaasahan na mapapansin ako ng Yan Conglomerate. Alam kong hindi masasayang ang iyong talino. Sinusumpa ko, ibibigay ko sa iyo ang pinakamagandang buhay. Suzhou, sinundo ko ang anak natin para sa kanyang karawan. Anong ginagawa mo dito? Swak, sinundo ko rin siya. Ipagdiwang din natin ang kanyang kaawan ngayon. Akin ang anak natin, walang makakagaw. Makakaya mo ba? Sabihin ko sa iyo. Sina Bemeng at Xiaoy ay itinuturing na akong pamilya. Bibigyan ko sila ng pinakamagandang buhay. Ikaw, hindi karapat-dapat. Papa, Tingnan natin kung sino ang pipiliin ni Xiaoy. Mas malapit ang dugo, ikaw ay dayuhan pa rin. Papa Tsuzhao, miss na kita. Nandito na ako para sunduin ka. Lalabas na si Xiaoyi sa ospital ngayon. Dadalhin namin ni Tsuzhao siya sa Disney. Sa gabi na lang tayo magdiwang sa bahay. Pupunta si mama at ang kapatid mo mamayang gabi. Magluto ka ng dagdag na ulam. Laro na tayo. Pagkatapos ng araw na ito, tapos na ang pagiging mag-asawa natin. Xiaoye, sana hindi mo lang talaga naiintindihan. Xiaoye, nagluto ako ng iba't ibang masarap para sa'yo. Suzhou, bakit ka pumunta sa bahay namin? Ako ang may kaarawan, sino man ang gusto kong imbitahan, imbitado. Papa Tsuzhao, maligayang pagdating. Hindi ka naglagay ng luya sa pagluluto, di ba? Ayaw ni Tsuzhao sa luya. Happy birthday, birthday celebrant. Ingat ka, baka ka mahulog. Kuya Su, baka pwede na kitang tawaging bayaw na lang sa susunod? Parang hindi maganda yon. Kahit na kami ni Bemeng ay first love noon. Pero ngayon, Beimeng. Sinasabi ko sa'yo, bakit ka nag-asawa ng lalaki? Araw-araw, hugas, lutong, luto lang ang alam. Hindi tulad ni Tsuzhao, ngayon ay naging General Manager na ng Yan Corporation. General Manager ng Yan Corporation. Tawagin kitang bayaw. Kapat-dapat ka naman. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kahit ako ay pumayag. Baka si Tsuzhao naman ay ayaw. Pumapayag ako. Sige na. Ito na ang huling araw. Samahan natin si Xiaoye para magkaroon ng magandang birthday. Jed Bracelet. Naway maging ligtas at malusog ang aking apo. Wow, Jade Bracelet. Salamat, Lola. Ang tito mo naman ay bibigyan ka ng pinakabagong Fruit 17 Pro Max. Pinakabagong Fruit 17. Salamat, Tito. 50 grams, 900 at 99 pure gold. Naway maging ligtas at masaya ang aking munting mahal. Tsuzhao, napakamahal naman nito. Para kay Xiaoy ito, kahit gaano pa kamahal, hindi yon mahal. Papa Tsuzhao, ikaw ang pinakamabuting papa sa akin. Ang pagkikilala kay Tsuzhao ay tunay na swerte para kina Beimeng.
At Xiaoy, hindi tulad ng iba. Pabigat lang sa pamilya namin ni Baimeng. Jiangchi, nasaan ang regalo mo? Si Kuya Su ay nagbigay ng 50 gramong ginto. Libo-libo ang halaga sa merkado. Xiaoye, kinuha ng papa mo ang mga litrato mo mula noong bata ka. Pinaprint at ginawang album. Para sa ganun, makikita mo sa hinaharap. Ayoko ngang tingnan ang mga lumang litrato, pangite. Album lang? Yan lang ang kaya mong ibigay? Sabi ko na nga ba, kapag mahirap, mababa ang pangarap. Kahit sa karawan ng sariling anak, wala kang maayos na regalo, Jiangch. Ang hina mo talagang mamili ng regalo. Naku, lalaki ka, araw-araw laba, luto lang ang alam. Parang nabubuhay ka sa sarili mong mundo. Paano ka makakapili ng magandang regalo? Unawain nyo na lang siya. Pagkatapos ng araw na ito, ang mga pangungutya at kahihiyan ay matatapos na lahat. Kuya Su, naging general manager ka na ng Yans Company. Ang taunang sweldo mo, milyon-milyon na siguro yan? Ang taunang sweldo, paang allowance lang yan. Ang pinakamahalaga ay ang shares of stock. Kapag nag-ipon na ang kumpanya, ang hawak mong stocks. Milyon-milyon hanggang daang milyon na ang halaga noon. Ay naku, inay ko. Ay, Kuya Su. Tunay na kuya, tunay na bayaw. Inom ako pa sa'yo. Sana pagdating ng panahon, huwag mong kalimutan ang maliit mong hipag na to. Bibigyan kita ng bahay para ikaw at si Xiaoy ay tumira sa isang mansion. Suzhao, talagang hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ako, Kung inom, mag-inuman tayo ng magkasaliko. tama, mag-inuman ng magkasaliko. Susaw, kailan ka naging general manager ng Yans? May mga taong hindi makatiis na mas maganda ang buhay ng iba. Ito ay inggit na dulot ng kawalan ng tiwala sa sarili. Lubos kong naiintindihan. Jiangche, anong ginagawa mo? Ang mga usapin sa negosyo ay hindi basta-basta pinag-usapan ng tulad mo. Ayoko lang na maloko ka. Ang general manager ng Yans ay hindi siya ang karapat-dapat. Ano, hindi pwedeng si Tsushao. Ikaw lang ang pwede. Sa tingin ko, hindi mo lang matanggap na mas magaling si Tsushao sa'yo. Sabi ko na, ayoko lang na maloko ka. Akala ko dati. Kahit mahina ang loob mo, may pagiging tapat ka naman. Pero ngayon, sobrang disappointed ako sa'yo. Tara, tuloy pa natin. Tuloy pa. Sage, Si tatay at nanay Tsushao, talagang maganda ang pagtutugma. Kung pareho kayong naniniwala kay Susaw, pagbibigyan ko kayo. Panahon na. Aalis na ako. Kain tayo. yun nga pala. Pupunta muna ako sa CR. Kain na kayo. Jiangchi, hindi ka pa nahiya dahil sa iyong pagkukulang at hindi ka makasama sa hapagkainan kasama ko. Kumain ka na. Wala na akong pakialam sa mga bagay na ginawa nyo. Aalis na ako sa bahay na ito. Gawin mo ang gusto mo. Buti pa nga, ngayong gabi, sa kwarto ninyo. Titingnan ko ang inyong wedding photo. At mag-enjoy ako doon. Ikaw, Naksu. Kung may tapang ka, ulitin mo yon. Jiangchi, bakit mo ako sinuntok? Ayos lang, tumayo ka na mabilis. Kamusta ka? Wala kang sugat, diba? Ayos lang ako. Baka nagkakamali lang siya. Hayaan mo siyang manuntok para lang mawala ang galit niya. Dakila akong tao at hindi ko napapansinin ang mali niya. Jiangch. Si Tsushao ngayon ay general manager na ng Yan Corporation. Napakataas ng kanyang estado. Bakit mo siya pinangahasing suntukin? Masama ka, Jiangke. Masama ka, Jiangke. Huwag mong saktan ang aking ama na si Tsushao. Sioy, pinapalaki kita. Bakit sa isip mo? Hindi pa ako mas magaling kaysa sa kanya. Talagang hindi ka pwede makapantay sa aking ama na si Tsushao. Si Kuya Tsu ay mabuting nilang ng pamilya bay natin. Sa estado niya ngayon. Kapag inipit ka niya,
Parang pagpiga lang iyon sa langgam. Ikaw na lalaking walang nagagawa, kundi sirain ang lahat. Gusto mong sirain ang angkan namin na bay? Humingi ka na ng paumanhin kay Tsushao ngayon din. Pipigilan ko siya para hindi ka na niya parusahan. Ako ba ang hihingi ng tawad sa kanya? Bakit ako? Humingi ka na ng tawad. Sige, sinasabi niyo na ako ang nanakit, di ba? Ang tunay na pananakit ko. Pinangahas mong saktan ang aking bayaw, ngayon ako. Pinangahas mo ba? Jiangch, nababaliw ka na ba? Binabalaan kita, kapag hindi ka humingi ng paumanhin kay Tsushao ngayon, ako ay. Kapag hindi ka humingi ng paumanhin kay Tsushao, ano ang gagawin ko sa iyo? Ako, hihiwalayan na kita. Hiwalayan mo na itong lalaking ito. Nasayang mo na ang 10 taon ng kabataan ng aking anak. CJ, ang ganda naman ng sinabi mo. 10 taon akong nagkamali. Kasama ko kayong nagpanggap na mahirap lang ako. Pirma. Nakapirma na ako, paalam. Impossible. Jiangch, huwag kang alis. Jiangch, Malugod na pagbati, Ginoong Jiang. Ang tagal nating hindi nagkita. ang laki ng paghahanda. Sino ba ng importante ng bisita? Ano nang ginagawa niya rito? Jiangch. Siya pala yun. Nanay, si Tatay Tsushao may sugat pa siya. Umuwi na tayo. Hindi pwedeng si Jiangch yun. Malamang nagkakamali lang ako ng tingin. Tara na. Si Jiangch na to. Sira talaga sa pamilya namin. Beimeng, alagaan mo ng mabuti si Tsushao. Kuya Su, huwag kayong mag-alala. Kapag nakita ko uli si Jiangch, sisiguraduhin kong sampal mo siya ng 10 bises. Nanay, kuya. Tapos na ang kaarawan ni Xiaoye. Gabi na rin. Umuwi na rin kayo't magpahinga. Sige, alagaan mo ng mabuti si Tsushao. Nga, uwi na muna kami. Aalis na kami. Tatay Tsushao, kumusta na po kayo? Okay lang, makakabawi rin ako sa pahinga. Huwag mong sisihin si Jiangch. Malayo ang agwat namin, naiinggit lang siya. Naiintindihan ko. Tatay, ano to? Wala lang, wala lang. Beimeng. Kung ikaw at si Xiaoye ang nasa bahay ngayong gabi, baka hindi kayo ligtas. Paano kung dito na lang ako matulog? Huwag kang mag-alala, maayos ang security dito sa amin. Maaga ka ring umuwi't magpahinga. Uwi na muna ako. Paalam Xiaoye. Paalam, Tatay Tsushao. Ayaw pa rin akong patulugin dito. Baka naman. Nasa puso pa rin niya si Jiang. Nanay, kailan uwi si Tatay? Nagmamaktol lang siya sandali. Babalik din yan mamaya. Huwag kang mag-alala. Ayusin mo na yan, matulog ka na. Sage. Ayos ka, Jiangche. Ang laki ng ginawa mong gulo ngayon. Naglayas ka pa. Kumusta? Pamilyar ba ang itsura dito? Ayon sa plano mong binigay 10 taon na ang nakalipas, umunad ang Yan Corporation. Pareho ang dekorasyon dito sa headquarters sa Imperial City. Kaya pala, Ipakilala ko si Jiangche. Magiging general manager siya ng Jin Haiyan Corporation. Hindi namin narinig sa investment circle. May Jiangchi ba? Sino ka? nag-aasikaso lang ako ng bahay nitong nakalipas na 10 taon, wala sa investment circle. Normal lang na hindi niyo ako kilala. Boss yan. Ayon sa company regulations, ang general manager ay dapat mayroong 3 taong senior management experience at kailangan ng 2/3 vote ng mga tao para maaprubahan. Di pwedeng basta-basta kang mag-ala ng tao. Para maging general manager, baka hindi magustuhan ng iba.
Sa Company Employment Regulations, Chapter 3, Article 6, may karagdagang paliwanag. Kung mayroong napunong planning achievement na higit sa 10 bilyon, maaaring direktang i-hire bilang General Manager. Kung mayroong planning achievement na higit sa 10 bilyon, maaaring direktang i-hire bilang General Manager. Eksaktong pareho. Paano mo nalaman yan? Dahil, ako ang gumawa niyan 10 taon na ang nakalipas. Ikaw ang gumawa? Biro lang yan. Sage, hindi mo na kita pag-usapan tungkol diyan. Ikaw na nag-asikaso lang ng bahay. Sa loob ng 10 taon, hindi naman siguro mayroon kang planning achievement na higit sa 10 bilyon? Ang buong yan group ay planning achievement ko. Muling ipakilala, tagapagtatag ng Yan Corporation. Jiang Che. Siya pala ang misteryosong tagapagtatag na madalas magiting ni Boss Yan. Siya pala yon. Siya ang lalaki. Sa likod ni Boss Yan. Panahon na para gumawa ng bagong alamat. Boss Bai, interesado ako sa bagong tela ng kumpanya nyo. Pero ang presyo nito, Boss Lee, ang presyong ito. Hoy, si Mong Minitsawi ba ito? Bakit wala namang sumundo kay Xiaoye ngayon? Ha? Teacher, pakiingatan muna si Xiaoye. Pupunta na ako diyan. Pasensya na, kailangan ko munang sunduin ang anak ko. ano? Boss ka naman, di ba? Wala ka man lang pinaayos para sumundo sa bata? Pasensya na, bukas ako mismo ang pupunta sa inyo para mag-usap. Si Jiangchi talaga. Nakalimutan pa niyang sunduin si Xiaoye. Ma, nabangga na nga ako ng kotse dati. Nakalimutan pa ni Daddy akong sunduin, talaga naman. Ma, sobra na si Daday, hindi lang ako sinundo. Ni hindi pa nagluto ng pagkain. Jiangche, lumabas ka riyan. Jiangche. Ma, huwag mo na siyang pansinin, gutom na ako. Anong kakainin natin? Xiaoy, kumain na lang tayo sa labas, ano? Kakain tayo sa labas, gusto kong steak. 2 araw na. Ang lakas ng loob, hindi umuwi. Ang tapang mo talaga. Boss Bay, dapat pumunta tayo sa kumpanya ni Boss Lee ngayong hapon para pag-usapan ang negosyo kahapon. Alam ko na. Jiangch, 3 araw na, hindi ka pa rin umuwi. Hindi pwede. Hindi ako ang unang lalapit. Baka isipin ako pa ang may kasalanan. Hoy, Ma, pakisundo mo muna si Xiaoye ngayon. Bili ka na rin ng gulay para makapagluto ka ng hapunan para kay Xiaoye. Hindi dapat palaging kumakain sa labas ang bata. Ano, ako ang susundo at magluluto pa ng hapunan. Nasaan si Jiangch? Si Jiangch. 3 araw na siyang hindi umuwi, 3 araw na. Parang kinain na ang tapang niya, Ma. May totoong ginagawa ako, asa ngayon. Hindi rin madaling maghanap ng yaya. Tulungan mo muna ako, pwede ba? Sage, tutulong ako magluto ng ilang araw. Pero yung pagsundo sa bata, pakisabi mo kay Tsuzao, hindi ko kaya. Maganda rin para mas lalong magkasundo sina Xiaoye at Tsuzao. Mas lalong magkakasundo. Sige na nga. Salamat sa pagtulong ngayon. Ang pagsundo kay Xiaoye, responsibilidad ko rin naman yon. Nandito na si Xiao Tzu. Pasok ka, pasok. Ngayon kailangan ko pang turuan ang anak ko sa homework kaya. Nga, may gagawin pa ako mamaya, mauna na ako, tita. Nakaalis na naman si Jiangchi eh. Sa huli, makukuha rin kita. Ang gandang pagkakataon, bakit mo pinaalis? Ma. Sige, alis na tayo. Xiaoye, kumain ka ng malaking hita ng manok. Talagang wala sa lugar si Jiangchi. Kahit sarili niyang anak, hindi niya sinundo, ni hindi man lang umabot sa kalahati ng kay Tsuzao. Bakit may tinik itong tilapia? Marami talagang tinik ang tilapia. Ganyan ka na ba kalaki? Hindi marunong mag-inga.
Hindi ka ba napapagod? Tilapia pa, tinitipasan mo. Hindi. Mamaya, kumain kayo ng masarap. Noong ginagawa ni Daddy ang tilapia at tofu soup, tinatanggal niya ang tinik, si Mommy naman. Glob-glob, malakas uminom. Tinitikpasan ang tilapia. Wala na bang ibang ginagawa si Jiangch? Isang lalaki, buong araw ang isip ay sa ganyang bagay. Kaya pala ganyan kahina, ma, huwag na. Hindi ako tulad ni Jiangch. Wala naman siyang ginagawa. Hindi ba gusto niyang makipaghiwalay sa'yo? Hiwalayan mo, ma. Alam ko kung paano ayusin ang sarili kong problema. Nga pala, yung appointment letter mo bilang general manager. Na pinirmahan mo noon na ipadala na pabalik sa Imperial City, hintayin lang ang approval ng headquarters. May 51% ka pa ring shares sa kumpanyang ito. Ang Yan Corporation dahil sa planong ibinigay mo. Kaya lumaki, karapat-dapat ka talaga rito. Hindi. Ang ibig kong sabihin, mali ang napirmahan sa appointment letter bilang general manager. Maling perma, Ginong Jiang, nasa Jinhai Hospital ba kayo? Room 301. Kuya Su, naging general manager na kayo ng Yan Corporation. Ang sweldo nyo siguro milyon-milyon na? Ang sweldo, pantawid gutom lang yan. yung. Hindi bale, hindi magiging epektibo ang maling pirma. At sa kasalukuyan kong estado, hindi angkop na tanggapin ang shares. Hindi angkop. Naghihintay lang talaga ako na pirmahan ni Baiming ang divorce papers. Diborsyo. Ibig sabihin ba may pagkakataon na ako? At para maiwasan ang paghahati ng ari-arian na makakapekto sa pagunlad ng bagong kumpanya, ipagpaliban muna ang pagpupulong ng mga shareholders at ang pagtalaga ng general manager. Okay, naiintindihan ko. Pero ang balita tungkol sa pagpapalawak ng Yan Family Company sa Jinhai ay kumalat na. Ang press conference para sa business plan, kailangan gagawin ay sa orihinal na schedule. Sa mga susunod na araw, gagawa ako ng proposal. CJ, Daday, kailan ka uwi? Si Aoye, abala si Daddy sa sarili niyang gawain. Pagkatapos ko sasamahan kita. Daddy, pakiusap, bukas ka na umuwi at magluto ka para sa akin. Ang tagal ko nang hindi nakakakain ng maayos. Hindi masarap magluto si Lola. Dahil anak mo siya, hindi dapat maging biktima siya. Ang pagkasira ng relasyon ng mag-asawa. Daddy, pakiusap naman. Sige si Aoye, bukas si Daddy. Uwi at maghahapunan ka. Jiangch. Talaga bang gusto mong makipagdiborsyo sa akin? Nanay, sabi ni Daday, bukas uwi siya para maghapunan ako. Alam ko naman, Jiangche, hindi mo ako kayang iwan. Tingnan natin kung paano mo ipapaliwanag ang kasunduang ito sa diborsyo. Nga pala, nanay, huwag ka nang magluto ng hapunan ngayon. Uwi si Jiangch. Alam ko naman, hindi niya kayang mawalay sa iyo. Siyempre, mahal na mahal ka ni Daddy. Baiming, sasabihin ko sa iyo, hindi dapat palampasin ang pag-alis niya sa bahay. Kailangang bigyan siya ng disiplina. Jiangch, sana ngayon, pag-isipan mong mabuti ang mga pagkakamali mo. Ang tao, parang aso lang. Kahit anong gawin mo, hindi tatakbo, dahil alam ng aso, kapag umalis sa bahay, magiging kalye na siya. Wala siyang matutulugan, wala ring makakain. Kaya nga, kung wala kang kakayahan, huwag kang magpanggap. Sa sobrang pagpapanggap, mukha ka ng clone. Daday, talagang umuwi ka. Ayos, makakakain na ako ng luto mo ngayon. Lahat ng luto ko ngayon, paborito mo. Bakit siya nandito? May kailangan si Tuzhao sa akin ngayon. Sasabay lang siya sa hapunan. Mag-ingat ka sa ugali mo. Nitong mga nakaraang araw, nagtampo ka at nawala. Si Tuzhao ang tumulong sa paghatid sundo sa bata. Dapat kang magpasalamat ng mabuti sa kanya. Matagal na kasi akong tinawag na Papa ni Xiaoye. Tungkulin ko naman ito, hindi kailangan ng pasasalamat. Ano nang inaantay mo? Umupo ka. Tuzhao, kain na ng pagkain.
Sa wakas, makakain na rin ng maayos ngayon. Na pala, Xiaoye. Di ba tumawag ka pa para ipagawa ko ang beef with bell peppers? Bakit hindi mo kinain? Para yon kay Papa Kuzhao. Dumating siya ngayon, dapat lutuin ang paborito niyang ulam. Si Xiaoye natin, marunong nang mag-alaga. Papa Kuzhao, 2 araw akong sinundo sa eskwela. Pagod na pagod siya. Salamat sa pagod, Papa Kuzhao. Xiaoye. Mula kindergarten, ako ang laging sumusundo at naghahatid sa'yo. 2 araw lang si Xuzhao. Akala mo pagod at nahihirapan siya. Medyo hindi masarap ang luto. Pero dahil sa pagmamahal ni Xiaoy, napakalaking dagdag yon. Magmumungkahi ako. Ipadala si Jiangxi sa cooking class balang araw. Huwag na. Kakain lang kasama si Xiaoye, alis na ako. Bulag ka ba? Hindi mo alam ang dapat mong gawin kapag hindi alam ng tao ang kanyang pagkakamali. May problema sa pag-isip yon. Tama. Kung hindi mo maamin ang sarili mong kasalanan, umupo ka sa tabi at doon kumain. Wala kang karapatang umupo sa mesa. Anong kasalanan ang dapat kong aminin? Ano sa palagay mo? Hindi mo pa alam ang dami ng pagkakamali mo. CJ, sabihin mo sa akin. Saan ba ako nagkamali? Una, hindi ka humingi ng tawad kay Xuzhao. Pangalawa, tinulungan ka ni Xuzhao sa paghatid sa bata. Wala kang sinabing salamat. Pangatlo, 4 na araw kang nawala. Ano ba ang balak mo? Papa, aminin mo na ang pagkakamali mo. Hihingi ako ng tawad kay Papa Kuzhao at kay Mama para sa'yo. Baimeng, napakabuti mo talaga. Pagtanggap lang ng pagkakamali ang kailangan. Hindi sapat yon. Dapat kang lumuhod at humingi ng tawad kay Tsuj. Baimeng sa pamilyang ito, bukod sa'yo. Pati kapatid mo ay tamad. Nagretiro na ang nanay mo, wala nang ginagawa. Bakit mo ba pinakasundo? Kay Xuzhao si Xiaoye. Si Xuzhao lang, sinundo niya ang bata sa daan. May sariling gawain ang kapatid ko. Bakit? Nakasundo lang ni Xuzhao ang bata. Di mo na matiis. Alamin mo, ikaw ang umalis sa bahay sa bata. Ikaw ang walang pakialam. Di ba niya nakita ang kasunduan sa diborsyo? Sa totoo lang, may iba rin akong pakay kay Bemeng bukas. Ito na ang planong paglulunsad ng negosyo ng Yan Clan. Bilang general na tagapamahala ng Yan Clan, nais kong anyayahan si Bemeng. Makakatulong din ito sa kumpanya ni Bemeng. Malamang mabibigo ka bukas. Jiangche, huwag magsalita ng walang alam sa negosyo. Humingi ka ng tawad kay Xuzhao. Pumunta ako para magluto para kay Xiaoye. Handa na ang pagkain. Paalam. Meng, kung hahabulin mo siya ngayon, di niya mapapansin ang mali niya. Umupo. Walang utang na loob, binigyan pa ng mukha. Huwag mo siyang palampasin, titingnan ko kung hanggang kailan siya magiging matigas. Baka hindi talaga siya matutong makisama sa magagaling. Ayos lang, naiintindihan ko. Kain tayo. Kain na. Jiangche, di ka pa rin natututo. Makisama kay Xuzhao, masyadong makitid ang isip mo. Ang ganda, talagang Yan Clan, malaki ang pera. Siyempre. Ang Yan Clan ang numero 1 grupo sa Huagu. Tingnan, mga tao ng Yan Clan. Xuzhao. Parang di ka kilala ng mga tao ng Yan Clan. Dapat hindi ganoon. Mga ordinaryong empleyado lang, normal na di kilala ang mataas. Naantala ang listahan ng general na tagapamahala at mga shareholder. Ngayon ilulunsad ang planong pangnegosyo ng Yan Clan. Kaya pala di ka kilala ng mga empleyado. Okay lang, kung nasa mataas na posisyon, kailangan malawak ang pananaw. Huwag makipagtalo sa mga ordinaryo. Jiangche. Sino siya? Pumunta ka talaga, wala namang. Imbitasyon para sa maliliit at katamtamang kumpanya. Ako ang nag-imbita kay Bemeng. Hindi nga, si Jiangche. Paano niya nakilala ang ganitong babae? Magpakilala ka, Xuzhao.
Pwede mo rin akong tawaging Davi, ang General Manager ng Yans Company. General Manager? Umalis ka dito. Sino ka? Bakit kasama mo si Jiangch? Ikaw naman, bakit mo kasama itong peking dayuhang si Davy? Kasama mo ka. At magkahawak pa kayo ng kamay, parang close na close. Nandito kami para sa press conference. Usapang negosyo ito. Hindi nyo maintindihan. Negosyo pa? Parang ikaw ang hindi nakakaintindi. Jiangche, sino ba talaga ang babaeng ito? Hulaan mo. Ayos Jiangchi. Ginagawa mo pala ito sa likod ni Baimeng. Walang hiya ka, hindi ka karapat dapat maging asawa. Dito ka pa nakikita-kita sa asawa ng iba, ang daldal mo pa. Kayong dalawa ang walang hiya. Jiangchi, huwag mong akalaing makakapasok ka sa mataas na lipunan dahil lang may nakakapit kang mayamang babae. Mayaman nga ako at talagang kasya siya sa mataas na lipunan. Pero hindi niya kailangan humawak sa akin basta nandito siya. Kahit saan. Pwedeng maging mataas na lipunan. Jiangch, mataas na klaseng lugar ito. Ayokong magkagulo. Magtimpi ka naman, umalis ka na. Kung mataas na klaseng lugar nga ito para sa'yo, at ayaw mong magkagulo, huwag mo na akong guluhin. Ikaw. Nagpakababa na si Baimeng para tanungin ka. Ganito pa ang trato mo? Huwag kang masyadong mapagmataas. Ikaw isang dayuhan. Kung magsasalita ka patungkol sa akin at kay Baimeng, huwag kang magtaka kung wala akong respeto sa'yo. Sino ka ba? Ayoko sa mga taong katulad mong walang hiya. Sino ka ba? Alam mo ba kung sino siya? Ikaw ang general manager ng Yans. Maraming tao dito, magiging masama ang epekto kung magkagulo. Hindi ka papansinin ni Tsushao ngayon, pero sa susunod, magiging pasisisi mo ito. Sige, aabangan ko kung sino. Ang magsisisi. Mga ginagalang. Ako ang magpapaliwanag sa inyo tungkol sa business plan ng Yans Group. Nagsimula na ang press conference, huwag natin sayangin ang oras. Sa mga taong katulad nila, ara na. Ang Baimeng, talaga namang pumasok sa lugar na hindi dapat. Anong nangyari? Ang babaeng yan, walang makakalaban sa Jinhai. Sino siya? Huwag mo nang alamin kung sino siya. Kanselahin mo na agad ang pakikipagtulungan sa kumpanya ni Baimeng. Sig. Ang pangunahing layunin ng business plan ng Yan Clan ay ang pagbubukas ng pagkakataon para sa mga lokal na kumpanyang magtulungan bilang mga kasosyo. Sa halip na magkaribal at magbuo ng isang komunidad na may isang interes. Ang Yan Clan, gustong sakupin lahat ng kumpanya sa Jinhai. Magkakaroon naman ng mutual benefit. Ang mga kumpanyang may partisipasyon ng Yan Clan ay yak na may magandang kinabukasan. Sana ay mapansin ang aming kumpanya ng Yan Clan. Tapos na ang press conference na ito. Maganda ang naging reaksyon sa business plan na ginawa mo. Hindi naman. Mas madali kasing mamuhay kapag may matibay na sandigan. Nakakatuwa na napili kang mapagkumbaba. Pagkatapos nito, dalhin kita sa isang lugar. Gamitin natin ang sasakyan mo. CJ. Tara na. CJ. Jianch, yung babaeng nakita kanina. Sino ba talaga siya? Wala kang pakialam. Naggataksil ka ba? Nag-aalala ka pa pala sa ganun. Anong ginagawa mo sa press conference ng Yan Clan? Ano na pakialam mo sa ginagawa ko? Kailangan ko pa bang magpaalam sa'yo? Hindi ka dapat narito. Huwag kang maghanap ng gulo. Anong ginagawa mo sa harap ng sasakyan ng iba? Nagpapanggap ka. Hindi naman sa'yo to, di ba? Binili ba ito ng babaeng yon para sa'yo? Ano ba talaga ang gusto mo? Huwag mo nang gawing mas komplikado. Salamat. Imposibleng binili to para sa kanya. Isa lang siyang driver na mayamang babae. Jianch, sana hindi mo ginawa. Yung bagay na yon sa kin. Ano ang ibig mong sabihin sa bagay na yon? Jiangchi, binigyan ka na nga ng pagkakataon ni Baimeng. Huwag mong abusuhin ang kabaitan. Binibigyan ka niya ng pagkakataon, samantalahin mo. Hindi ganon ang relasyon namin ni Tsushao. Wala akong pakialam. Jiangchi, huwag kang alis. Bumaba ka at humingi ng tawad kay Baimeng. Paano? Okay ka lang ba? Sobra na talaga si Jiangchi. Hindi marunong tumanggap ng kabutihan. Ikaw na mismo ang nagtanong sa kanya. Tapos ganun pa rin ang... Boss Bay, yung kontrata kay Boss Lee na napagkasunduan noong nakaraan, kinansela niya. Bakit siya magkakansela? Hindi ko alam. Sa seed ni Boss Lee, ayaw niyang sabihin ang dahilan. Paano nangyari to? Boss Lee, bakit niyo po kinansela ang kontrata? Siguro may hindi pagkakaintindihan sa atin. Wala. Ayoko lang magkaroon ng panganib. Panganib.
Pag-isipan mo mabuti, baka nakasagasa ka ng taong hindi mo dapat guluhin. Nakasagasa ka ng taong hindi mo dapat guluhin. Sino? Hanggang dito na lang. May iba pa akong asikasuhin, una na ako. Naiintindihan ko na. Lahat ay may katuturan na. Baimeng, talagang hayop pala si Jiangqi. Mabait lang sa mukha. Ninakaw niya ang mga komersyal na lihim ng kumpanya mo at ipinagbili. Paano naman mangyayari yun? Pag-isipan mong mabuti. Yung product launch ng yan company ngayon. Ano ang ginagawa doon ng taong tulad ni Jiangqi? Doon siya pumunta para humanap ng mga kliyente. Ilang araw pa lang. Paano siya nakakuha ng magandang kotse? At saka, yung sinabi kanina ni Boss Lee, pag-isipan mong mabuti. Baka nakasagasa ka ng taong hindi mo dapat guluhin. Sabi niya, nakasagasa ka ng taong hindi mo dapat guluhin. Kung hindi si Jiangqi, sino pa? Hindi. Impossible. Matapat at tapat si Jiangqi. Hindi niya ako ipagkakanulo. Ang pagnanakaw ng komersyal na lihim ng kumpanya ay krimen. Tawagan mo siya at papuntahin mo rito para linawin. Paano? Nasisiyahan ka ba sa bagong bahay mo? Medyo malaki para sa isang tao lang. Hindi ka naman pwedeng mag-isa lang palagi, di ba? Jiangqi, bukas umuwi ka. Baka papapirmahin ako ng divorce agreement. CJ. Pagkatapos ng bukas, wala nang koneksyon sa atin. Hello, dumating ako ang inyong in-order na sariwang pagkain. Salamat! Kapag bagong lipat, dapat magluto para mainit at sumigla ang bahay. Marunong ka rin pala niyan? Ako ang magluluto. Sabay tayo. CJ. Ano iyon? Bakit nag-iisa ka lang dyan? Unang beses na hindi ako nag-isa sa kusina. Medyo hindi pa ako sanay. Nakakapagod mag-isa ang gawaing bahay. Mas magaan kung may katulong. Mababawasan ang hirap. Ang galing mong magluto. 10 taon ka nang nagluluto. Pwedeng-pwede nang maging chef. Magaling ka rin. May talento ka. Pag nagretiro na tayo, magtayo tayo ng restaurant. Sige, yun na yun. Magpahinga ka na. Hintay ako ng driver. Oh, huwag mong kalilimutang buksan lahat ng ilaw. Kailangan maliwanag ang bahay ng 3 araw para matanggal ang lungkot at magsimula ng bagong buhay. Kailangan ko nang bumalik sa klase. Huwag kang matagal. Xiaoye, miss mo na ba si Papa? Siyempre naman. Tatay ko yon. Ilang araw na niyang hindi nakikita. Tumawag ka sa kanya bukas. Sabihin mong sunduin ka pagkatapos ng sayaw. Pahihatid ka sa bahay. Pero sabi ni Mama, huwag daw tatawag kay Papa. Anong problema? Huwag na lang natin sabihin kay Mama. Tumawag ka ng palihim pag uwi mo. Ses. Kung gusto mong manatili si Papa, isingit mo to sa bulsa niya nang hindi niya napapansin. Ilagay mo sa bulsa niya. Totoo ba yan? Pag nailagay mo yan, mananatili si Papa. Siyempre. Wishing USB, yan. Huwag mong sasabihin kanino man. Baka hindi makatotoo. Ses. Papa, pwedeng sunduin mo ako mamaya? May klase akong sayaw. 8:30 ng gabi matatapos. CJ. Sunduin kita mamaya. Papa, pwedeng lakasan ang heater? Xiaoye, anong ginagawa mo? Wala. Wala naman. Tatalian ko lang sapatos ko, Papa. Ayusin mo na yung heater. Para manatili si Papa, maghihiling ako. Xiaoy. Pumasok ka muna sa kwarto at mag-aral. Kailangan kong kausapin si Papa. Ang sarap ng pakiramdam sa mamahaling kotse, no? Anong ibig mong sabihin? Nagkukunwari ka pa. Sinaksak mo sa likod ang ate ko. Ayaw mo palang gawin yan? Masama ka. Napakasama mo. Sisiraan ang aming baymeng. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Linawin mo. Huwag kang magkunwari. Alam mo kung ano ang ginawa mo. Diretsuhin mo na lang.
Huwag kang magpaligoy-ligoy. Ikaw ang kumuha ng komersyal na lihim ng kumpanya ni Baimeng. At ipinagbili ito. Hindi mo ako maloloko. Hindi ko akalain na magagawa mo ang ganito. Si Suzhou ang nagsabi sa nito. Kamakailan lang ako nakipag-usap kay Boss Lee para sa kolaborasyon. Kahapon, bigla niyang tinapos ang pakikipagtulungan at sinabing nakasagasa ako sa taong hindi dapat galitin. Maliban sa iyo, Jiangch. Sino pa ang maaaring gumawa nito? Dahil kasama mo si Suzhou. Isang taong maingay, natural lang na makasagasa ka ng iba. Ano ang kinalaman ni Suzhou dito? Sabihin mo ang totoo. Ayokong lumaki ang isyong ito. Wala akong sasabihin. Nagkukunwari ka pa rin? Kung hindi ikaw ang kumuha ng komersyal na lihim ng kumpanya ni Baimeng, paano makakasama ng babaeng mayaman? Ang isang katulad mo? Ginamit mo ang lihim ng aking kumpanya para mapasaya ang ibang babae. Ang galing mo talaga. Ganito ka mag-isip tungkol sa akin. Sinasabi mong kinuha ko ang lihim ng iyong kumpanya. Saan ang ebidensya? Pakita mo. Sa mundo, hindi dapat ang mabuting tao ang magpakita ng ebidensya. Ang mga tulad mong masasamang tao ang dapat magbigay ng katunay na sila ay inosente. Kung hindi ka makakapagpakita ng ebidensya ngayon, ikaw ang magnanakaw ng komersyal na lihim ng kumpanya ng ate ko. Jiangch, ayoko ring ikaw ang taong tumutusok sa likuran ko. Kaya, ipakita mo ang ebidensya na mapatutunayan mong malinis ka. Baimeng, nawawala ka ba sa sarili? Paano ko patutunayan ang bagay na hindi ko ginawa? Paano ko ito mapapatunayan? Kung gayon, ipaliwanag mo kung saan galing ang milyon-milyong sasakyan mo at ang mga damit na ito. Ibinigay yun sa akin ng Yanxi Company. Bahagi iyon ng aking normal na sweldo at benepisyo. Ibig mong sabihin, binigyan ka ng Yanxi Company ng mamahaling suite at milyon-milyong sports car? Nagbigay din ba sila ng milyon-milyong bahay sa iyo? May binigay silang isa. Baimeng, Jiangchi, ang mga sinasabi ninyo ay lalong hindi ka panipaniwala. Hindi ko na kayang makinig. Bakit ka bibigyan ng Yanxi ng milyon-milyong sasakyan? Bahay na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Bakit ka ngayong naging sinungaling na? Gusto ko rin itanong sa'yo, bakit hindi ka naniniwala sa kahit anong sinasabi ko? Bakit ikaw ay naniniwala lang kay Suzhou? Ako ang pangkalahatang manager ng Yans Jinhai Company. Ni ako ay hindi nakakuha ng ganoong pribilehiyo. Bakit mo ito binibigay sa kanya? Dahil marunong ka bang maglaba at magluto? Hindi talaga ako dapat umuwi ngayon. Hinala ko na may dala ka ngayon dito sa katawan mo. Ang komersyal na lihim ng Baimeng Company. Tama, siya sa atin ang katawan. Kung may tapang ka, hayaan mong hanapin namin ngayon. Tama, siya sa atin ang katawan. Wala kang karapatang hanapin ang aking katawan. Naniniwala ka ba talaga sa mga sinasabi niya? Kung wala kang ginawang masama, ano ang ikinatatakot mo? CJ, gusto niyo bang hanapin ang katawan ko? Sige, halika. Para masiguro niyo ang inyong hinala. Anong ingay yan? Nakakainis na. Tama nga, ito ang espesyal na USB drive ng kumpanya natin, Jiangch. Ano ka pang sasabihin mo ngayon? Sioye, anong ginagawa mo dyan? Wala. Gusto ko lang itali ang sintas ng sapatos ko. Sioye, ikaw ba ang naglagay ng ECS drive na ito sa bulsa ni tatay? Hindi ako. Yung USB drive. Nandoon na talaga sa bulsa ng damit mo. Sabihin mo sa akin ang totoo, anak. Bakit mo ginaganto ang apo ko? Itay, bakit ang harsh mo masyado? Sioye, may nag-udyok ba sa'yo? Nailagay itong ECS drive sa bulsa ng damit ng tatay mo? Walang nag-udyok sa akin. Yung USB drive. Nandoon na talaga sa bulsa ng damit mo. Ang aking sariling anak ay nagtanim ng ebidensya para ipahamak ako. Bakit ka naging ganito ngayon? Jiangche, ang usapan ng matatanda. Huwag mong idamay ang bata. Ma, dalhin mo muna ang bata sa kwarto ko. Ang pagnanakaw ng komersyal na lihim ng kumpanya ay krimen. Ipapakulong talaga kita ngayon. Sabi mo krimen ako, di ba? Tawagin natin ang pulis, imbestigahan natin hanggang malaman ang buong katotohanan. Kayo naman mag-asawa. Ayokong gumawa ng malaking gulo na nakahiya. Umalis ka na. Ang bait-bait mo naman ah. Umalis ka na. Hindi ka nga pinapansin ni Baimeng. Huwag kang magpanggap na di mo alam ang totoo. Naniniwala ka ba talagang gagawin ko to? Malinaw ang ebidensya. Bakit ako di maniniwala? Ano ba ang binigay ni Suzhou sa'yo? Lahat ng sabihin niya, paniniwalaan mo. Bakit noon matapat at mabait ka? Ngayon, puro kasinungalingan na ang lumalabas sa bibig mo. Kung kailangan mo ng pera, pwede mo namang hiningi sa akin. Bakit magnanakaw ka pa? Ang mga lihim ng kumpanya ko, ibinebenta mo.
Kailangan ko ng pera, hihingi ako sa'yo. Tama si Kuya Tsu. Ang taong tulad mo, matagal nang mababa ang tingin sa sarili. Kaya naging puno ng galit. Umalis ka na. Ayokong ang ama ni Xiaoye ay isang masamang tao. Kung naniniwala ka sa mga sinabi ni Xuzhou, di wala nang natitirang pagmamahalan sa pagitan nating mag-asawa. Ang kasunduan sa paghihiwalay. Tandaang pirmahan. Hindi ko inakalang gagawin ni Jiangxi ang ganito. Dahil lang sa pera, kinukuha niya ang mga lihim ng kumpanya mo para ibenta. Ang taong tulad niya ay dapat. Tama na. Ako na ang bahala dito. Paalalahanan ko ang kumpanya na magsuri. At bawasan ang pinsala mula sa mga naibunyag na lihim. Kasunduan sa paghihiwalay. Nanay. Nanay, sabi mo dati, mananatili si tatay. Bakit umalis na naman siya? At maghihiwalay pa kayo? Xiaoye, huwag kang makialam sa mga bagay na matatanda. Mag-aal ka na. Paano niya isusuko ang lahat ng ari-arian? Mag-iwan ng walang dala? Kung talagang para sa pera, bakit niya gagawin? Ang mag-iwan ng walang dala? Baka, nagkamali ako sa kanya. Ang sarili kong anak na babae, naudyo ka ng iba para sirain ako. Ang asawang minahal ko ng 10 taon, itinuring akong magnanakaw. Talagang bigo ako. Sa negosyo, matalas ang paningin ko. Ngunit sa pagkilala ng tao, ako ay isang tunay na tanga. Karapat dapat ako dito. Karapat dapat talaga ako. Nabuhay ako ng kalahating siglo ni isang tao na naniniwala sa akin. Wala. Talagang karapat dapat ako. Buti na lang. Mayroon ka. Doc Zhang, kamusta na siya? Dahil sa sobrang pagbabago ng emosyon at labis na pag-inom ng alak. Pero okay lang siya. Magpapahinga lang ng 2 araw. Boss Yan, may international conference ka. Magsisimula sa 20 minuto. Kanselahin mo na bago magising si Jiangxi. Huwag mo akong istorbohin sa kahit anong bagay. Pero ang conference na ito, may kinalaman sa 20 milyon. Huwag mo na akong paulit-ulitin. Ang tanga mo. Pinaparusahan mo ang sarili mo dahil sa pagkakamali ng iba. Kung alam ko lang, dapat hindi ako umalis noon. Huwag kang umalis, manatili ka. Huwag kang umalis. Tapos na ang lahat ng plano. Sundin mo lang ang plano, palagin mo ang kumpanya, ako'y mananatili. Walang saysay. Pwede bang huwag kang umalis, ako? Ano ba? Kailangan mo pa ba akong tulungan? Maniwala ka sa sarili mo. Kaya mo yan. Nag-aantay si Baiming sa akin, alis na ako. Ako ang tanga. Mas tanga ka pa sa akin. Ang mga subsidiary na ito at ang kumpanya ni Baimeng. May business transactions, hindi ito lohikal sa negosyo. 10 taon na ang nakalipas, hindi mo ba sinabing magiging house husband ka? Ang kumpanya ni Baimeng, hindi masyadong maganda ang takbo. Pinatulong ko sila ng kaunti. Ganun pala, pero hindi ito makakatulong sa kumpanya. Pero makakatulong sa tao, sinabi mo kang mag-aalaga ka ng pamilya. Hindi ko naman pwedeng hayaan kang mag-alala pa sa kumpanya ng pamilya. Huwag mo nang espesyalin, gawin mo lang ang trabaho.
Kung trabaho lang ang pag-uusapan, baka kailangan kanselahin ang mga kooperasyong ito. E di kanselahin lahat. Wala nang pakikisama ngayon. Boss Lai, tulad nga na sinabi mo, pagkakansela natin. Sa kooperasyon sa kumpanya ni Baimeng, ilang araw lang. Ang ibang kumpanya, kinansela din ang kooperasyon sa kanila. Alam mo na, sinabi ko sa iyo, si Baimeng, nakasagasa siya ng maling tao. Ang dabaing iyon kaya siya. Pasok. Anong nagmamadali ka? Sinabi ko na, Boss Bai. Ang tatlong malalaking kliyenteng nakikipag-ugnayan sa amin. Tinigil na ang kooperasyon. Anong sinasabi mo? 10 taon na silang nakikipag-kooperasyon sa kumpanya ko. Paano bigla-bigla nilang tinitigil? Totoong-totoo, nahilathala na ang anunsyo. Nakuha ko na ang kontrata ng pagterminete. Paano nangyari ito? Ano ang gagawin natin? Wala na. Tama, Tsuzao. Si Tsuzao ang general manager ng Yan Group. Maaari niya akong tulungan. Tsuzao, kailangan mong tulungan ako. Gamitin natin ang kanyang posisyon bilang general manager ng Yan Group. Madaling-madali para sa kanya na ayusin ang problema ni Baimeng. Pagkatapos nito, mamahalin na niya ako ng lubusan. Kumusta? May appointment po ba kayo? Hindi mo ba ako kilala? Sino ba ako sa tingin mo? Ako si Tsuzao, General Manager ng Yan Group. Siyempre, hindi pa nailalabas ang listahan ng mga General Manager ng Yan Group. Normal lang na hindi mo alam, mababa ang antas mo. Kung hindi pa nailalabas, ibig sabihin ang kumpanya ay mahigit 10 araw nang nag-operate. Hindi ko pa siya nakikita. Esensya na, wala akong narinig na Tsuzao. May tumayo ka. May mahalaga akong gagawin. Sandali lang, i-verify ko muna. Sage. 3 minuto lang ang ibibigay ko sa iyo. Ayos, Jiangch. Talagang hindi ka nawawala? Ano? Anong ginagawa mo ito? Ako ang General Manager ng Yan Group. Ano sa tingin mo ang ginagawa ko rito? Jiangchi. Nandito ka para magbenta ng mga trade secret ng kumpanya ni Baimeng, di ba? Ang Yan Group ay nagpapatakbo ng may integridad. Hindi kami makikisama sa mga tulad mong trader. Ang galing, parang totoo. Na-check mo na ba? Sabihin mo sa kanila kung sino ako. Na-check na, walang Tsuzao. Mali ang pagkakaintindi mo. Umuwi ka na. Bulag ka ba? I-check mo ulit. Ano, kailangan mo pa ba ng tulong para gumanti? Wala ka bang sariling kamay? Ayaw mong makinig, guard. Bagong salta ko ngayon, may 3 sunog na gagawin. 3 sunog, di ba? Ako. Hinampas mo ako. Maghahasik ka ng gulo sa Yan Group. Ngayon, matututo kang mag-alala. Mga tol, suntukin natin siya. Hoy, anong ginagawa mo? Ako ang General Manager ng Yan Group. Okay lang, mga professional ito, may control. Alice. Talagang mga taong mababa ang tingin sa iba. Ang pwesto ko bilang General Manager sa Yan's Company ay nakuha na ng iba. Hello, Hoy, Tsuzao, ikaw ba ngayon? Ay nagtrabaho na sa Yans Group. ako. Yung Lahat ng kumpanya ay nagte-terminate ng kontrata. Kung magpapatuloy ito, ang kumpanya ko ay hindi tatagal ng kalahating taon. ito, kalahating taon ko. Yon, yung Tsuzao, nagkatrabaho ka na ba talaga ngayon sa Yans Company o hindi? tinanggihan ko ang posisyon bilang General Manager sa Yan's Company. Ano? Tinanggihan mo? Paano nangyari yon? Ay sa maging General Manager sa Yan's, mas mabuti pang maging General Manager ako sa kumpanya mo. Sa kakayahan ko, tiyak na painugin ko ang kumpanya mo. Ha? Pero maliit lang ang kumpanya ko. Hindi kaya masasayang ang kinabukasan mo? Para sa'yo, hindi mahalaga ang kinabukasan ko. Hindi kita pahihirapan kahit kailan. Saan ka ngayon? Pinipigilan pa nila ako. Desidido na ako. Bukas, pupunta na ako sa kumpanya mo. Salamat. Ang kit ng Yans. Kulang lang talaga ako ng oportunidad. Basta makapasok ako sa Baimeng Company bilang General Manager, gaganda rin ang buhay ko.
Ano nangyari sa mukha mo? Nadali lang sa paglalaro ng bola. Okay lang. Tinanggihan mo ang pwesto bilang general manager sa Yans Group para lang sa maliit kong kumpanya. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Para sa'yo, umunlad ang kumpanya, wala yung sakripisyo ko. Walang anuman. Boss Bay, handa na si Boss Zoo. Pagod ka na rin itong mga nakaraang araw. Magpahinga ka muna. Ako na ang bahala. Ang tela na ito, gusto ko ng 10,000 piraso. Kaya ba ibigay sa loob ng 10 araw? Manager Zoo, hindi kaya. Ang industrial na tela na to. 3,000 piraso lang ang kaya ng kumpanya natin sa loob ng 10 araw. Ang telang ito, parang nakita ko na to. O Sage, naalala ko. Walang problema. Manager Zoo, Tungkol sa presyo. Dapat tumaas ng 30%, ano 30%? Boss Zhao, bago mo ako makita, siguradong nakipagkita ka na rin sa ibang katulad naming negosyo, diba? Hindi nila kayang mag-deliver, diba? Kaya ngayon ang kumpanya namin ang tanging pag-asa mo. Sige, basta makapag-deliver tayo sa takdang oras. Walang problema sa presyo. Ipa-review kay Manager Chu ang kontrata. Manager Zoo, ganyang bagay. Kailangan bang ipaalam kay Boss Bay? Ganitong maliit na bagay ipapaalam pa, para lang magmukha akong walang lakas ng loob. Kung ganyan ka mag-isip paano lalago ang negosyo. Ang galing mo talaga, Manager Chu. Hintayin ko na lang ang delivery sa loob ng 10 araw. Sa dami ng alam ko tungkol sa international market, madali lang para sa akin ang mga katulad niyang lokal na negosyante. Manager Zoo, 10 araw lang. Hindi talaga kayang mag-deliver ng kumpanya natin. Kaya nga assistant ka lang. At ako ang general manager. Ang tela na kailangan nila, madaming ganyan, sa Timog Silangang Asya. Diretso tayong mag-import ng 10,000 piraso, tapos ibenta na lang sa kanila. Ha? Ganun pala ang pwede. Ang paggawa at pagbenta ng sarili, maliit na negosyo lang yan. Ang paggamit ng resources ng iba para mag-solve ng problema. Yan ang paraan ng malalaking kumpanya. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Tiyak na lalakas ang negosyo natin. Manager Jiang, ito ang lahat ng impormasyon. Salamat sa hirap. Para saan ang napakaraming impormasyon ng mga small at medium enterprises? Mabilis ang paglago ng mga small at medium enterprises. Magandang opportunity ito para sa risk investment. Balak kong simulan ng assistance program para sa mga small at medium enterprises. Magandang ideya yan. Sa ganun, wala na tayong kalaban sa Jinhai. Kailangan kong maglaan ng oras para bisitahin ang mga small at medium enterprises. Pwede namang ipatawag na lang silang lahat dito. Ang hirap kung ikaw pa mismo ang pupunta. Kailangan talagang personal na bisitahin ang company culture management at mga facilities para makita ang aktwal na sitwasyon. Sige, samahan kita. Boss Joe, salamat sa pagtulong. Pauwi na kayo. Ano po ba ang sinasabi ninyo? Kayo pa mismo ang pumunta rito. Sa maliit na kumpanya tulad namin. Napakalaking karangalan ito. Walang malaki o maliit sa pakikipagtulungan. Magtrabaho na kayo, wag na kayong maghatid pa. May dinadating akong mga paninda sa kabilang banda. Mauna na ako. Ingat kayong dalawa, dadalaw ako sa inyo sa susunod na pagkakataon. Si Jiang Chi ba yan? Anong ginagawa mo sa Zhao Enterprises? Magpapakilala ako. Ngayon ako na ang General Manager ng gaming company. Umalis ka. Jiangch, talaga bang anong pakay mo sa Zhaos? Bukod sa pirma ng annulment, wala akong ibang sasabihin sa'yo. Jiang Chi, nakakapangit ka talaga sa inggit. Humahap ka ng ganyan sa Baimeng? Ingit ka sakin? Ako'y walang kaanong kakayahan, pero di pa napipirmahan ang kontrata ko bilang General Manager. Para sa Baimeng Company, nakakuha ako ng 6 na milyong kontrata, kumita ng 3 milyon. Napakagaling ni Tsuzao. Malaking tulong siya sa kumpanya ko. Dapat matuto ka sa kanya. Ang kita sa tela, di lalampas ng 15%. Ito, 50% na. Maliwanag na may problema. O ayan, kitang-kita ang pagkainggit. Payo ko sa'yo, wag mong hayaang malugi ka dahil sa taong to. Baimeng, may kilala akong restaurant. Galing sa Michelin ang chef nila. Kain tayo ron. Celebration na lang natin yon. Niloloko nyo ba ako? Boss Zhao, anong nangyayari?
Tingnan mo. Hintayin mo ako. Lahat ng tela, knitted ang proseso. Walang bakas ng waving. Boss Bay, nakasulat sa kontrata, woven ang kailangan ko. Ang ibinigay nyo, knitted lahat. Anong biro to? Anong woven, knitted? Pareho lang yang tela. Pareho naman ang kulay. Diba Boss Zhao? Huwag kang magpadala sa paninira ni Jiangxi. Huwag mong isiping di ko alam ang mga ibinigay niyong produkto. Galing sa import ng Southeast Asia. Akala mo tanga ako? Di ko ba kayang bumili mismo? Sa inyo pa ako bibili ng mahal? Malinaw sa kontrata, kapag may paglabag, kailangang bayaran ang lahat ng pagkawala ng party. In-order ko ang batch na ito para maabot ang order, ang aking penalty ay 30 milyon dapat mong bayaran. 30 milyon. Attorney Zhang, tingnan mo, mayroon ba akong paan para mabawasan ang pagkawala? Sa mahigpit na pagsasalita, ang responsibilidad ay kay Manager Chu. Isang araw bago siya opisyal na magsimula, umirma siya ng kontrata kay Boss Zhao. Maaari ring sabihin, noon ay wala siyang karapatan na gumamit ng company seal at walang kinalaman sa iyong kumpanya. Ngunit hindi ko rin kayang bayaran ang 30 milyon. Hindi mo kailangang magdala nito. Maging delinquent lang, sa pinakamasama, isasakdal kanila ng kaluloko. Piyansa lang ng 7 taon. Maaari kong gawin itong 5 taon. Attorney Zhang, wala na bang ibang paraan? Ito ang pinakamahusay na solusyon. Kung ang iyong kumpanya ang magdadala. Kung babayaran ang 30 milyon, baka magsara ang iyong kumpanya. Naiintindihan ko. Umuwi ka na. Mag-isip pa ako ng paraan. Beimeng, siguradong ako ay sinira ni Jiangxi. Habang tayo ay naghahatid, agad na nakasalubong natin si Jiangxi. Siguradong nagturo siya. Huwag na, tayo ang lumabag. Kailangan nating panagutan. Ngunit ayokong makulong. Ayoko ring maging delinquent. Ang Yans Company ay naglabas ng support ang plano para sa maliliit at katamtamang negosyo. Humiling ka ng tulong sa Yans Company. Ganun na lang, ang yansang tanging pag-asa. Ang press conference ay magsisimula pa sa 4 na oras. Puntahan natin ang mga leader ng Yans. Ingnan kung makakakuha tayo ng tulong. Kung ayaw nilang tumulong, mag-isip tayo ng ibang paraan. Sage, Narito na tayo. Tara na. Kumusta? Jiangxi, bakit ka nandito? Anong ginagawa ninyo dito? Wala kang pakialam. Kailangan naming makipagkita sa general manager ng Yans. Ang general manager ng Yans ay walang interes na makipagkita sa inyo. alam ko na, assistant ka sa Yans, tama ba? Jiangxi, may urgent akong bagay. Kailangan ko talagang makita ang general manager ng Yans. Wala akong pakialam. Jiangxi, kailangan ba talaga nating makita? General manager yan, sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyayari? Kailangan ng may kapangyarihang magdesisyon. Ikaw, isang maliit na assistant, may karapatan ka bang magpasya? Yung huling ipinadalang produkto kay Boss Zhu, may problema, di ba? Sinisisi ni Boss Zhao ang laki ng penalty. Hindi ko kaya bayaran, kaya Kaya narinig nyo ang tungkol sa Yan Corporation. Sa suporta nito sa mga maliliit at katamtamang negosyo, kaya gusto nyo humingi ng tulong. Sa general manager ng Yan Corporation, naalala ko ang kontrata yun ay nilagdaan bago opisyal na magtrabaho si Xu Zhao. Pwede mong iwasan ang responsibilidad dito. Hayaan mo siyang magdusa mag-isa. ako. Ayokong makulong si Xu Zhao. Ang bait mo talaga. Para sa kanya, nagpakumbaba ka para humingi ng tulong sa akin. Dahil mahal mo naman siya. Samantalahin mo na itong pagkakataon, hiwalayan mo na siya. CJ, tutulungan kita. Pero pirmahan mo muna ang kasunduan sa paghihiwalay. Hiwalayan. Habang nandiyan ang bata, hindi siya makakatakas. Pwede namang magbalikan pagkatapos. Sige, pipirmahan ko. Pero gusto ko ang custody sa bata. CJ, gagawa ko rito mismo ng kasunduan sa paghihiwalay. Gagawin mo ba talaga ang tulong mo? Kung hindi ka naniniwala, umalis ka na. Sage, pipirmahan ko.
Jiangch. Sa totoo lang, hindi mo kailangang umalis ng ngalang dala ang bahay at ari-arian ko. Hindi na kailangan. Basta mapanatili ko ang karapatan na makita si Xiaoye. Sapat na yon. Pirmahan mo na. Sa wakas, malaya na tayong dalawa. Yung paghabol ni Boss Zhao. Tapos na. Tingnan mo ang telepono. Boss Bay. Tumawag lang si Boss Zhao. Hindi na ipagpapatuloy ang breach of contract. Ipapadala na ang settlement agreement. Naku, ayos na pala. Wala man lang nagpakita ang GM ng Yans. Text lang pala. Umuwi na kayo. Napadespeada lang ako. Ginamit mo ang annulment para iligtas si Xuzhou. Fair trade lang yan. Jiangchi, anong ipinagmamalaki mo? Assistant ka lang. Sasabihin ko sa'yo, tutulungan ko si Mengwing sa kumpanya. Tigilan mo na. Alis na tayo. Ako dapat ang mag-host ng press con. Pero bagong appoint ang ISIS, kaya siya na ang mag-host. Tingnan mo, yung babae na naman. Jiangch. Nakipagsiping ka nga sa mayaman. Kaya pala, Pangalawang presscon na ng Yans. Makikilala na natin ang GM. sino ba ang bagong GM? Ang ISIS na ito ay isa sa mga founder ng Yans. Bigyan natin ng masigabong palakpakan. Jiangche. Founder. General Manager. 76% ng mga negosyo sa Jinhai Ice Mess. Nagbibigay sila ng 70% ng trabaho at iye. Pero kulang sa pondo, impormasyon, at management standards. Ito ang mga problema ng SMES. Impossible. Bigla na lang siyang naging sikat. Akala ko ba tagalinis lang siya? Paano nangyari ito? Sana sa partnership na ito, makapag-ambag tayo sa lipunan. Salamat sa inyong lahat. Ang galing mo pa rin. Pinaganda mo ang entablado. Siyempre, magaling akong kumanta. Jiangch. 10 taon. 10 taon mo akong niloko. Hindi ba si Boss Bay ito? Bakit niya sinasabing dinaya siya ni Jijiang? Parang hindi pangkaraniwan ang relasyon nitong si Bemeng at Jijiang. Mukhang espesyal ang ugnayan nila. Hindi ninyo alam. Hinangin ko ay ang mga lasting lang siya para panaklan. At hiniling ni Boss Zhao ang bayad pinsala na 30 milyon. Salamat sa tulong ni Jijiang, ang manager na nag-ayos sa usapan. Talagang pinagbayaran ng masama ang kabutihan. Boss Yan, Manager Jiang. Nandoon sa tabi niya, yung binatang yun noong nakaraan. Palalayasin ko na sila ngayon. Huwag na. Mga kasama, dati siyang asawa ko. Ngunit isang oras ang nakalipas. Lumagda kami ng kasunduan para sa diborsyo. Ngayon, siya na ang dating asawa ko. Bakit mo ako palaging dinadaya? Dinadaya? Hindi ka naman kailanman naniwala sa akin. Paano kita madadaya? Malinaw naman na ikaw lang ay isang lalaking marunong lang maglaba, magluto, at mag-alaga ng bata. Bakit? Bago ang kasal. Ako at si Yan Wen ang nagtatag ng Yan Clan. Pagkatapos ng kasal, bumalik ako sa pamilya. Nasayang ang 10 taon ko at muling sinimulan ang sariling karera. Saan nanggaling ang pagsasabi na dinaya kita? Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Mas maaga? Anong sasabihin? Sasabihin ko ang aking kapangyarihan para hindi mo ako hamakin. Kung ang respeto sa pag-aasawa ay kailangan sukatin sa kapangyarihan, ang ganitong respeto, hindi ko kailangan. Ngunit kung sinabi mo ng mas maaga, hindi ko sana. Ano ang sasabihin ng mas maaga? Kahit sabihin ko sa iyo na mayroon akong mga koneksyon. Kayamanan. Maniniwala ka ba? Sa iyong mga mata, si Xuzhou, ang iyong unang pag-ibig lang ang naroon. Malaya ka na ngayon. Maaari ka nang makasama ng hayagan. Hindi ganoon. Hindi ganoon ang relasyon namin, hindi tulad ng iniisip mo. Naiintindihan ko na.
Matapos ikasal sina Jijiang at Baimeng, siya ang laging nag-aasikaso sa bahay, pero hindi siya pinapansin ni Baimeng. Tumakbo pa siya at nakipagkalituhan sa isang sushaw. Talagang walang utang na loob. May lalaking buong puso sa pamilya. Napakalaking biyaya yan, hindi pa pinahahalagahan. Hindi ninyo alam, sa totoo lang nitong mga nakaraang taon, ang ilang malalaking kliyente ng kumpanya ni Baimeng ay mga subsidiary ng Yan Group. Lihim siyang tinutulungan. Akala niya talaga, magaling siya. Si Jiangshi na buong puso sa pamilya, hindi mo gusto. Ngayon, ang maningin na Jiangshi sa entablado. Lalo mo nang hindi karapat-dapat. Umalis ka na. Huwag mong gawing masyadong kahiya-hiya ang sarili mo. Baimeng, siguradong may panibagong kalokohan si Jiang. Tumigil ka na. Napakatanga ko. Palagi kitang pinaniniwalaan. Pero nakalimutan kung may asawa pa ako. Mas kilala kita kaysa kay Jiang. Tayo ang talagang makatugma. Nakikiusap ako, huwag mo nang ikumpara ang sarili mo kay Jiangchi. Wala kang karapatan. Nagkamali ako. Ikaw lang ang nasa isip ko, ang unang pag-ibig ko. Pero nakalimutan kung may asawa pa ako. Iniligtas mo ako. Masyado rin kitang pinagkatiwalaan. Ngayon, tayong dalawa. Tapos na. Huwag na tayong magkita pa. Baimeng, may pagkakataon pa tayo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Huwag mo na akong tawagan. Huwag mo na akong sundan. Ang Yan Group na yan. Si Jiangchi na yan. Anong sinasabi mo? Anong pakialam mo, bantay? Subukan mong ulitin yon. Anong gagawin mo? Bantay ka lang. Ayaw mong tanggapin ang kabutihan, umalis ka. Paumanhin, ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang naka-off. Aba, binablock na ako. Ang posisyon kong general manager. Ang babae ko. Lahat nawala. Jiangchi, kasalanan mo lahat. Ikaw ang nagpipili sa akin. Lima lang na minuto. Okay lang, okay lang. Xiaoy, miss mo ba si Daddy? Siyempre naman. Sasabihin ko sa'yo, may bagong bahay si Daddy mo. Pwede kang tumira doon ng ilang araw, okay ba, masaya ka ba? Totoo ba? Tawagan mo siya, sabihin mong gusto mong tumira doon ng ilang araw. Gusto mong kainin ang luto niya mismo. Daddy. Bibili lang ako ng gulay mga 20 minuto. Hintayin niyo muna ako sa kotse. Sasama na lang ako sa'yo. Si Aoya sasama si tita sa daddy mo para bumili ng gulay. Gusto mo bang sumama? Madumi ang palengke, ayoko nga. Tara na. Ang cute ni Jiangchi. Inagaw mo ang posisyon kong general manager, tapos dito ka nagpapakasaya. Akin na yan. Pasensya na, medyo makulit lang si Xiaoye. Okay lang, mas maganda kung mas maraming oras tayo sa kanya. Unti-unting magbabago ang bata. Tara na. Yan Wen. Excuse me, dito ba ang bahay ni Jiangchi? Opo, kayo po ba si MS Baimengbay? Ikaw. Ako po ang katulong ni MS yan, si MR Jiang. Ang nag-utos na mag-alaga kay Xiaoye. Nandyan si Xiaoye sa loob. Momay. Bakit ka naiwan mag-isa dito? Nasaan siya? Sumama siya kay Tita Yan para bumili ng gulay na aksidente sila. Ano? Nasa Jinhai Hospital ngayon si MR Jiang. Dito ka na lang kay Daddy, alagaan ka nitong kita. Kailangan kong pumunta sa ospital kaagad.
Doktor, okay lang ba si Jiangch? Si MR Jiang. Wala namang sugat si MR Jiang. Eh bakit nasa ospital si Jiangch? Si MS yan ang naaksidente. Salamat. Walang problema. Huwag kang umalis. Manatili ka. Hindi na ako alis. Hindi na ako muling aalis. Diborsiyado na ako. Kapag nagising ka na, magkakaroon tayo ng kasal. Pakakasalan kita. Diborsyado na. May karapatan pa ba akong pumasok at siya'y pagdudahan? Ang tanga mo. Bakit mo ako itinulak? Ako dapat ang nabangga ng sasakyan. Tuloy. Manager Jiang, ang mga taga Tianhong Capital ay nice. Itigil ang aking mga aktibidad sa mga nakaraang araw. Naiintindihan. Nasa akin si Xiaoye. Alagaan mo ang bata. Pumayat ka. Huwag mong istorbohin si Anwen. Umalis na tayo. Mabuti ang sinabi mo, 10 taon akong nagkamali. Kasama ko kayong nagpanggap sa palabas ng pagpapahalaga sa kayamanan. Nakapirma na ako, paalam. Kung naniniwala ka sa sinabi ni Suzhou, ang aming pagmamahalan bilang mag-asawa ay wala na. Kasunduan sa diborsyo. Tandaan mong pirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Ito ang kapalit sa pagligtas mo kay Suzhou, patas na transaksyon. Mga Ginoo, siya ang dating asawa ko. Ngunit 1 oras ang nakalipas, pumirma kami ng kasunduan sa diborsyo. Diborsyado na. Nanay, nakauwi ka na. Okay lang ba si tatay? Okay lang. Umuwi na tayo. Ang luwag at komportable dito kay tatay. Ayaw kong umuwi. Bay, sinabi ni Ginong Jiang, maaring manatili si Xiaoye hanggat gusto niya. Alagaan ko siya. Xiaoye. Nasa puso pa rin ni Jiangch si Xiaoye. Basta nanito ang aking anak, hindi ako iwan ni Jiangch. Pero sa mga susunod na araw kailangan kong magluto. Ipadala kay Emma Jiang. Kaya baka mahuli ang kainan, patawad po. Magluluto. Gagampanan ko ng maayos ang tungkulin bilang asawa para bumalik ka sa akin. Ang pagluluto at paghatid ng pagkain kay Jiangch. Ako na, Sampung taon kang nagluto para sa akin. Oras na para ako naman ang magluto para sa iyo. Pasok. Jiangch, oras na para magtanghalian. Bakit ikaw? Nasaan si Xiao? Inaalagaan ni Xiao Zhao si Xiaoye. Kaya ako ang nagluto at naghatid. Lahat ito, gawa ko mismo. Hindi mo ba alam na allergic ako sa kabut? Siyempre. Paano mo mapapansin yon? Ni hindi ko man lang alam. Ang mga ayaw kay ni Jiangch. Hindi mo kailangan gawin ito. Walang saysay. Kunin mo na, magpapadeliver na lang ako ng 2 burger. MS Bay, napagod ka na. Akin na ang lunchbox. Ako na ang maghugas. Hindi niya kinain. Sabi niya ayaw niya ng kabut. Hindi mo pala alam. Allergy siya sa kabut. Ikaw pa naman.
Ano ang mga kinaugalian ni Jiangchi sa pagkain? Ayaw ni MR Jiang sa kabute. Ayaw niya sa mapait na gulay. Gusto niya ang berdeng gulay pagdating sa karne. Mas gusto niya ang pulang karne na mababa ang taba. Paano mo ito alam ng ganito ka-detail? Sinabi dati ni MS yan, kaya naalala ko. 10 taon akong nanirahan kasama si Jiangchi. Pero mas kilala pa siya ng isang bagong dating nakatulong kaysa sa akin. Hindi ako susuko. Kailangan kong maging mabuting asawa. Simula ngayon, ako na ang gagawa ng mga gawaing bahay. Hindi pwedeng ganito. Napakamahalaga ninyo. Tulad ni Jiangchi. 10 taong naglaba at nagluto para sa akin. Kumpara sa kanya. Ano ba ang halaga ko? Ako na ang gagawa. Ang pag-aalaga kay Xiaoye at ang mga gawaing bahay na ito. Ako na ang bahala. Umuwi ka na, ha? Sa bahay na ito, wala na bang saysay ang sinasabi ko? MS Bay, hindi pa kayo sanay sa mga ito. Hayaan nyo na lang ako. Hindi na kailangan ang tulong mo. Umuwi ka na. Pakisabi na lang po kay Ginoong Jiang. Siguradong magiging mabuting asawa ako. Maraming taon kang naglaba at nagluto para sa akin. Ngayon naman ang turn ko. May nag-utos ba sa iyong ilagay ang FSE na ito? Sa bulsa ng damit ni Papa? Walang nag-utos sa akin. Nasa bulsa mo na talaga iyong USB. Bakit ka nagkaganito? Xiaoy. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba ang naglagay ng USB na ito sa bulsa ni Papa? Ako. Ang totoo, huwag mong lokohin si Mama. Sabi ni Papa Kahaw, wishing USB John. Kapag inilagay sa bulsa ni Papa, mananatili siya. Kaya, Bakit ako noon napakatanga? Akala ko nagnanakaw si Jiangchi. Ang mga lihim ng kumpanya ko. Xiaoye, tandaan mo. Isa lang ang papa mo, si Jiangchi. Huwag mo nang tatawaging papa ang iba. Sige na. Napakatanga ko. Nasaktan ko ng husto si Jiangchi. Lalabas sa ospital si Xiaoye ngayon. Dadalhin namin ni Tsuhao siya sa Disney. Sa gabi na ang birthday party, pupunta si Mama at ang kapatid ko. Magluto ka ng 2 karagdagang ulam. Walang luya, di ba? Ayaw ni Tsuhao sa luya. Bakit? Hindi pwede si Tsuhao. Ikaw lang ang pwede. Mukhang ayaw mo lang na mas magaling si Tsuhao sa iyo. Una, hindi ka nag-apologize kay Tsuhao. Pangalawa, hinatid ni Tsuhao ang anak mo. At hindi ka man lang nagpasalamat. Pangatlo, 4 na araw kang nawala. Ano ba ang gusto mo? Gusto kong magbayad sala. Uwi na muna ang katulong, ang mga gawaing bahay. Ako na ang bahala. Papa, nakauwi ka na. Tita Yan, okay ka lang ba? Okay lang si tita, pero hindi muna makakalaro. Okay lang, ihatid mo muna ako sa taas. Ginoong Jiang, ang gamot ni Binibining yan, naibahagi ko na, unti-unting mapapahinga siya. At gagaling. Tumawag ka lang kung may kailangan. Salamat. Mas komportable talaga sa bahay, makakapagpahinga ka rin ng maayos. Pasensya na, hindi ko alam. Tinawag nila yung si Xiao Xiao pabalik. Tatawagin ko na si Xiao Xiao pabalik. Okay lang, para sa bata naman yun, hindi sinasadya. Helenan. Baba muna ako. Malamig nitong mga araw, mainit-init na sabaw ng manok para magpainit. Ayoko ng sabaw ng manok, alisin mo. Tawagin mo na si Xiao Xiao pabalik. Huwag mong istorbohin si Anwen, uwi na kayo. Gusto ko lang gawin ang kaya ko. Hindi kailangan. Alisin mo ang sabaw, umalis ka na rin. Ilang araw ko nang inaasam ang masarap na sabaw. Hindi ba dapat nakahiga ka? Ano?
Wow, ang sarap ng sabaw. Matagal mo itong niluto, no? Samahan mo muna ang bata maglaro sa labas. Sige, huwag kang mag-alala. Etetbay, upo ka rin. Ang sarap. Maalaga ka talaga, kaya mo itong sabaw. Lutuing ganito kasarap. Si Jiangxi kasi ay matatag. Kapag nagdesisyon na siya, mahirap nang baguhin. Ano ibig mong sabihin? Ang mga ginawa mo para sa kanya. Nakita ko, alam din niya, pero walang saysay. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Sa totoo lang, mula nang hingi ni Jiangxi. Ang diborsyo, hindi na siya sayo. May pera ka lang, di ba? Inatbay. Mali ang pagtingin mo kay Jiangxi. Huwag mong isipin na dahil sa pera niya ako pinili at iniwan ka. Pero, hindi ko kayang mawala si Jiangxi. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Babae rin naman ako. Naiintindihan ko ang pagmamahal mo sa kanya. Pero ang pag-ibig, isang beses lang iyan. Hindi na muling lalago. Naubos mo na ang pag-ibig ni Jiangxi. Sa'yo, wala nang natira. Alam ko na ang pagkakamali ko. Sinusubukan kong ayusin. Diborsyado na kayo ni Jiangxi. Hindi na siya babalik. Dapat maramdaman mo ang pagbabago ng pagtrato niya sa'yo. Dati, hindi ako matatag. Pagkatapos kong pakawalan siya, hindi na ako magpapakawala pa. Pero ako, Salamat sa iyong mga salita ng pag-asa. Mas gumaan ang pakiramdam ko pagkatapos. O, siya nga pala, Yunatbay. May sasabihin ako sa iyo na medyo off-topic. Bilang isang babae, ang una mong matutunan ay mahalin ang iyong sarili. Sa 10 taon na wala si Jiangxi, masaya at puno ng karanasan ang buhay ko. Mas mabuti kung kasama siya, pero kahit wala siya, magiging masaya pa rin ako. Ang pagmamahal ng isang lalaki ay hindi lamang ang tanging bagay para sa isang babae. hindi. Kailangan ko lang ng isang pagkakataon. Kung ngala ka, tiyak na maibabalik ko siya sa akin. Tayaan natin. Aalis na ako ngayong hapon. Iiwan ko ang lugar na ito sa inyo. Kung mapapanatili mo siya, tatanggapin ko ang pagkatalo. Kung ngala ka, Jiangxi, ay tiyak na babalik sa akin. Masanay pa rin ako sa bahay namin. Ihatid ako ni Sekretary Lee pabalik at alagaan ako ni Wang Ma. Huwag kang mag-alala. Ano ang gusto mong kainin ngayon? Ako na ang magluluto. Lumabas tayo at mag-usap ng konti. Hindi mo kailangan gawin ang mga ito. Hindi. Kailangan. Sa paggawa ko ng mga gawaing bahay, saka ko lang nalaman kung gaano ito kahirap para sa iyo. Saka ko lang nalaman kung gaano kita napabayaan noon. Hindi. Ang ibig kong sabihin, hindi ko na kailangan ang iyong paumanhin. O kompensasyon. Maglaan ka ng oras. Para isama si Xiaoye pabalik. Jiangxi, pakiusap, tingnan mo ako. Nagkamali ako. Magkakamali ka. Alam ko, nagpakita ako ng pagkiling kay Tsuzao. Ito ay dahil noong mga panahong iyon. Iniligtas niya ako. May kaunting utang na loob ako. Ngayon, tapos na ang lahat sa pagitan namin. Classmate, gising ka na. Ayos ka lang ba? Kanina, natakot ako sa iyo. Ikaw. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ang sinasabi mo ay noong 2015. Mayo 6, noong gumuho ang pader sa Jinhai University, tama ba? Ikaw. Paano mo nalaman? Na ako ang nagligtas sa'yo. Dahil din sa pagligtas sa'yo, ang maliit kong daliri sa kaliwang kamay. Hindi na ito mababaluktot. Isang kapansanan na, Ikaw pala. nawalan ka noon ng malay. Nagpatuloy ako sa pagligtas sa iba. Tungkol sa kapansanang ito, 10 taon lang naman tayong magkasama. Siyempre hindi mo mapapansin. Ikaw pala talaga. Pasensya na, nagkamali ako. Hindi na kailangan, tapos na yon. Hindi pa tapos, naalala ko lahat. Ayaw mo ng kabute. Ayaw mo ng mapapait na gulay. Gusto mo ng berdeng gulay at pulang karne.
Alam ko rin. Hindi ko na kailangan. Hindi mo ba naiintindihan? Kung paano mo ako trinato noon, double ang gagawin ko ngayon. Para sa'yo. Ngayon, magaling na akong gumawa ng gawaing bahay. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Ginagawa ko ang gawaing bahay dahil gusto kong alagaan ka ng buong puso. Hindi para mapilitan kang manatili. Walang nag-aasawa para maghanap ng katulong. Nagkakamali ang lahat. Kapag hindi na mababawi, dapat magpatuloy. Huwag mong ikulong ang sarili sa nakaraan. Nandyan pa si Xiaoye. At ang trabaho mo, Pero mas mahal kita. Mas mahal kita kaysa kay Yanwen. Mas kailangan kita. patuloy kong aalagaan si Xiaoye. Kung may problema sa kumpanya mo, tutulong ako pero hindi na tayo magkakabalikan. Jiangch. Nagkamali ako, alam ko na. Pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi biglaan ang desisyon kung hiwalayan ka. Binigyan na kita ng maraming pagkakataon. Ikaw ang hindi kumapit. Walang saysay ang huling pagsisi. Bitawan mo na. Huwag nating pahirapan ang isa't isa. Tatay, huwag kang aalis. Dapat kayo ni nanay. Tatay, paano mo kami iwan ni nanay? Hindi mo na ba kami mahal? Anak ka pa rin, mahal na mahal kita. Pero hindi lang ikaw ang mundo ko. Kailangan ka talaga ngayon ni Mama, samahan mo siya ng mabuti. Basura na ang sasakyang ito. Durugin mo na at ibenta bilang bakal. Illegal ang basta-bastang pagpapabaya ng sasakyan. Durugin mo na lang, ang dami mong sinasabi. Hihe, pera ang nagpapagalaw sa mundo. May mahalagang balita. 5 araw na ang nakalipas, si Yan Wen, ang pangulo ng Yan Group, ay naaksidente sa East Street. Ang driver na nakabangga ay tumakas gamit ang isang sasakyang walang plaka. Ano? Si Yan Wen pala ang nabangga ko? Wala na talaga. Nag-alok ng 1 bilyon si Ji Jiangqi bilang gantimpala at nakipagtulungan sa seguridad para hulihin ang driver. 1 bilyon? Jiangqi, may 0 bilyon ka pala? At gagamitin mo pa para hulihin ako. Hoy, huwag kang tatakbo. Hindi na ako makauwi, siguradong isinumbong na ako na matandang iyon. Siguradong isinumbong na niya ako. Jiangqi, ginawa mo akong isang daga sa kalsada dahil sa iyo. Siguro, hindi ko na talaga siya mapipigilan. Kailangan ko nang umalis. Nagtatago ako dito, ikaw naman nag-enjoy ng pamilya. At nakatira pa sa magandang bahay. Papa, tingnan mo ang aking unstoppable fire meter. Magaling, Suzhou. Anong ginagawa mo? Bitawan mo si Xiaoye. Hindi ba't anak mo siya sa puso mo? Paano mo siya masasaktan? Ang mahal ko ay si Bemeng. Paano ko ituturing na anak ang anak mo kung ayaw mong maghirap siya? Magsamo ka sa akin. CJ, nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mo si Xiaoye. Ano ang gusto mo? Gagawin ko ang lahat. Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit. Wala kang kinalaman dito. Ako ang kalaban mo, ako ang ipapalit ko kay Xiaoye. Humahap ka diyan, itaas mo ang mga kamay mo. Pakawalan mo si Xiaoye at tayo na ang mag-usap ng dahan-dahan. CJ, ilabas mo ang bata. Bilisan mo. Mabuti, ikaw mismo ang nagpakita ng lig mo. Dahan-dahan tayong mag-usap. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko lang na matalo kita. Bakit? Bakit mo inagaw ang posisyon kong General Manager sa Yan Group? Hindi ko inagaw ang posisyon mo. Ang appointment letter bilang General Manager ay para sa akin, hindi para sa'yo. Mali ang pinirmahan mo. Ito ba ang room 301?
Bakit? Ipinadala ako ng yan company para magdala ng appointment letter. Pakipirma po. Pa sa iyo ito. Niloloko mo ako. May pagkakataon ka pang huminto. Huwag mong ituloy ang landas na ito. Bumangga ako kay Yanwen. Nag-alok ka pa ng 10 bilyon para hulihin ako. Tapos sasabihin mong may pagkakataon pa? Kahit papaano, hindi pa naman ganun kalala ang kasalanan mo. Wala na akong ibang pupuntahan. Alam mo ba kung gaano ko kamahal si Baimeng? Diborsyado na kami ni Baimeng. Kung pipiliin niya man ako o hindi. Desisyon niya yon. Ikaw, nakawala ka sa isang Baimeng. May pumalit na Yanwen. Ako, wala akong kahit isang babae. Nakita mo ba? Ha? Itong kondom na binili ko, dala-dala ko. 1 taon nang hindi nagamit. Dahil lahat sa iyo. Si Hao Hao. Baimeng. Gusto ko lang manalo kahit minsan. Gusto ko lang, tignan niya ulit ako. Paano nangyari ang lahat ng ito? Baimeng. Zhang, kahit magkano ang gastos. Pakiligtas mo siya, pakiusap. Huwag kang mag-alala. Bagamat maaming dugo ang nawala, hindi naman fatal ang sugat. Magpahinga lang ng ilang araw, pwede nang umuwi. Pero, ito bagong kagamitan mo. Medyo sobra nga talaga. Mabuti naman. Salamat. Hindi na kailangan. Alam ko na. Magbabantay ka sa akin. Hindi mo dapat sinugod yon. Naisip ko lang. Ang ganda-ganda ng pagmamahal ko sa'yo. Nang natakot akong mawala ka. May nag-aalaga kay Xiaoye. Magpagaling ka mabuti. Huwag kang mag-alala. Kanina, nanaginip ako. Napanaginipan ko ang 10 taon nakalipas. Ang kasal natin. Noon pa man, naisip ko na, dapat kong pag-ukulan ng pansin ang kasalanan. Mahal na mahal kita. Bakit umalis na si boss yan? Saan siya pupunta? Sa Dubai. Ha? Dubai? Ang lahat ng shares ng Jiangxi sa Jinhai Company. Ipatawag ang lahat ng executive sa headquarters sa Dicheng. Magkita-kita sa Dubai pagkatapos ng 3 araw. Palalawakin ko ang international market. Kayo si Boss Jiang? Inialay niya ang buong buhay niya para lang siya'y manatili. Tinanggap ko ang pagkatalo. Tara na. Mapapatawad mo na ba ako? Huwag mo akong iwan. Ikaw ang nanay ni Xiaoye. Hindi magbabago yan kailanman. Aalagaan pa rin kita. Pero sa ibang paraan. Baimeng, bakit ka na ospital nitong nakaraang 2 araw? Anong nangyari? Nabangga lang ako ng hindi sinasadya. Okay na ako. Si Yanwen, ang chairman ng Yan Group, ay alis na sa Jinhai. Pamumunuan niya ang grupo patungong Dubai. Ayon sa balita, sa susunod na 5 taon, ang Yan Group ay tututok sa international market. Umalis na siya. Nanalo ako. Xiaoye, yung babae, yung titayan. Umalis na siya papuntang Dubai. Hindi na siya babalik. Gusto ko si Tita Yanay. Nanay, bakit ka masaya? Alam mo ba, ibig sabihin nito, pinili pa rin ng daddy si mommy. Baimeng, bakit mo dala yang lumang wedding dress? Kahit ikakasal ka ulit, dapat bago ang isusuot mo. Paano ka magsusuot ng luma? Hindi ito ang isusuot ko. Mag-propose ako, mag-propose. Sabihin ko sa'yo, ang lalaki kailangan. Nay, mag-propose ako sa harap ng lahat, ikaw.
10 taon na, kasya pa. Boss Jiang, ang kumpanya ngayon, 100% na sa'yo ang hawak. Kakabalita ko, dumiretso ako rito. Congratulations. Nasaan si Yang Wen? Kakaalis lang ng grupo ni Boss Yan. Sabi niya, 5 taon siya sa Dubai. Ano? Dubai? Naku, inaayos ang sasakyan ko. Anong sasakyan mo? SUE, Hindi masyadong mabagal yan. Gwejen Yona. $3 milyon sa'yo na. Helmet, ibigay mo sa akin. Yen, Dollar. Kunin mo sa kanya. mataas na posisyon sa Yan Corporation. Yaman na. Search boss. Boss Jiang, itong 3 milyon. Dapat mo itong i-reimburse sa akin. Kung mabubuhay kang makabalik, ay reimburse ko. Ang pag-ibig ng mga kabataan, puro impulse lang. Hindi ba pwedeng tumawag na lang? Kailangan talagang magpakamatay? Boss Yan, tuluyan na ba tayong alis? Sa totoo lang, sa tingin ko pwede kang maging mas proactive. Si Ji Jiang, siya. Ang mga bagay na hindi para sa'yo, hindi mo mapipilit. Attention lahat ng team. Isang motorsiklo ang mabilis na lumalapit sa convoy. Emergency situation. Ang gilis. Parang gusto mamatay ng motorsiklo ito. Lumalapit na sa pangunahing sasakyan. Nakabarong, nakamotor, at mabilis pa? Baliw ito. Boss Yan, ihinto ba natin para aksyonan? Hindi. Bilisan natin. Hayaan mong habulin niya tayo. Ang biyay Meng talaga. Pinapunta pa tayo sa isang press conference. Bakit hindi pa siya dumarating? Nagpamakyup si Mama sa studio. Matagal talaga yon. Ma, nakalimutan mo ba si XUZAU? General Manager siya ng Yan Corporation. Nagpamakyup ang ate ko sa studio. At pinatawag pa tayo. Hindi talaga simple ang araw na ito. Nga. Sabi niya mag-propose siya. Kung kay XUZU siya mag-propose, pwede ko pa ring tanggapin. Ang mga babae talaga. Ma, malapit na ang oras. Ang et ko, tiyak naghahanda na. Pasok muna tayo. Sige, tara na. Pasok muna tayo. Anong nangyayari? Pasensya na Boss Bai, biglang nasira ang sasakyan. Hindi na makakausad. Ito. Hindi ako pwedeng malate. Kailangan kong makarating. Sa harap ng lahat, mag-propose ako sa'yo. Dodoblehin ko ang ibinalik mo sa akin. Kailangan kong makarating. At ngayon, pakisalubong. Si Ji Jiang City. Ito ang pangatlong press conference ng Yan Corporation. Sa ngayon, nakipag-ugnayan na kami sa 70% ng mga kumpanya sa Jinhai City. Ang susunod na target namin ay buuin ang buong industrial chain. Bakit si Jiang ang nasa entablado? Nakasuot pa ng maganda. Hoy, nasaan si Tsuzhao? Nagpapanggap lang, yang Jiangxi, na totoo ang lahat. Ma, hintayin natin sandali. Mamaya, aakyat na si Tsuzhao sa entablado. At sasampalin niya yan. Tama. Xiaoye, mamayang kasama mo si Mama. Akyat tayo sa entablado para makita si Papa, okay? Jiangche, ngayon ako naman ang hahabol sa'yo. Gagawin kong saksi ang lahat sa muling pagsasama natin. Ang plano namin ay, Ano to? Mga ginang at ginoo, maghintay lang kayo sandali. Ngayon, may isang espesyal na panauhin na dadating. Siya ang sentro ng atensyon. Sino kaya yon? Siguro isa to sa mga malalaking international corporation na CE. Hindi. Gayon, ang papel niya ay isang babae lamang. Mahal na mahal niya ang isang lalaki. Talagang nga, Jiangch. Alam mo palang darating ako ngayon. Xiaoy. Alam ng papa mo na darating tayo. At gusto pa niyang maging saksi ang buong Jinhai sa muling pagsasama natin.
Gino, payag ka bang pakasalan ako? Payag. Ma, bakit hindi tayo aakyat? Sino ba yung babae? Nakasuot ng wedding gown, tapos siya pa ang nanliligaw. Walang hiya talaga. Yung Jiangchi na yan, sa harap ng ate ko. Humarap pa sa ibang babae. Boss yan, baka naman imbitahan mo kami. Sa kasal. Yung press release dati, sabi mo pupunta ka ng Dubai. Pero sorpresa pala ito para sa amin. Business conference ito, hindi puro love story. Kanina, pinag-usapan ang plano. Ano ba talaga ang plano? Ang plano namin ay magpakasal muna tapos honeymoon. Pagkatapos magkakaroon ng 3 anak. Salamat sa inyong lahat. Umalis na tayo. Umalis? Saan ka pupunta? Kailangan nating pigilan si Jiangch. Tama. Pupuntahan ko na siya at gigisingin. Sabi ko, umalis na tayo. Pagbati sa'yo. Jiangch. Sa wakas, tuluyan na kitang nawala.